ama ni Senador Bong Revilla, ang dating Senador Ramon Revilla Sr. Idinawit na rin sa pork barrel scam ng whistleblower na si Ben Hur. Inalmahan naman niya ng nakababatang Revilla. Nakatutok si Ruth Cabal. Sa pagkakatanda raw ng whistleblower na si Ben Hur taong 2003 hanggang 2004, ang ama ni Senator Bong Revilla na sinuoy Senator Ramon Revilla Sr. ang kliyente ng tinaguriang pork barrel mastermind na si Janet Lim Napoles. 2 beses daw ng personal na pumunta ang matandang Revilla sa opisina ng JLN Corporation sa Ortigas para raw kumubra ng cash na komisyon nito. Sinasabi ni Ben Hur ay meron siyang record noong 2003 and 2004 na implementation ng pondo ni Senator Revilla Sr. May record siya ng 2003 to 2000 na financial transactions. Ang kwentong ito ni Loy ay wala sa mga naunang affidavit na naisumite na niya. Pero may hawak daw itong ebidensya patungkol sa transaksyon umano ni Don Ramon Revilla Sr. Sabi pa ni Loy, sa 6 na local government units dinala ni Revilla Sr. ang pork barrel fund niya na halagang 35 million pesos. Ang kumpanyang Jocris Trading na sinasabing pag-aari ni Napoles ang supplier ng foliar fertilizer sa mga ito. Natatandaan din daw ni Loy na minsan nilang binisita kasama ang mag-asawang Napoles si Revilla Sr. sa opisina sa Senado. Doon daw unang pinakilala sa kanila ni Revilla Sr. si Attorney Richard Cambe na siyang pinagkakatiwala ang tauhan niya. Di pa raw nakakausap ni Senator Bong Revilla ang ama tungkol sa sinasabing ito ni Loy na mahirap daw paniwalaan. Kasi hindi man maglalakas ang loob yun kung meron siyang siguro nilagay na pondo sa ni Napoles kung meron man. Bakit maglalakas siya ng loob na sabihin sa akin, anak, magsalita ka na. Hindi na nila iginalang ang aking ama na matanda na, may sakit, naka-wheelchair. Sa isinumiteng counter affidavit ni Revilla Jr. sa Ombudsman, pinababasura niya ang reklamong plunder na isinampa ng DOJ kaugnay ng pagbuhos daw niya ng 500 milyong pisong pork barrel niya sa mga peking NGO ni Janet Napoles. Ang mga ebidensya raw kasi laban sa kanya, lalo na ang kanyang pirma, lahat daw pineke. Kumuha raw siya ng 2 handwriting experts para ipasuri ang mga dokumento. Base raw sa ginawang eksaminasyon, lumabas na ang kanyang mga pirma at ng kanyang staff na si Richard Cambe, pineke at ginaya lang. Nagsampa rin si Revilla ng countercharge para sa plunder sa 16 na tao, kabilang ang ilang pinuno ng implementing agencies dahil sila raw ang namahala sa pondo. Mga whistleblowers kasama na si Ben Hur dahil sila raw ang umamin na sangkot sa pork barrel scam. At mga tumayong pangulo ng mga NGO na konektado kay Napoles dahil nagkunsyabahan umano sila para makuha ang mahigit 483 million pesos na PDAF allocation ni Revilla. Pinanindigan ni Justice Secretary Laila de Lima kahapon na hindi pineke ang mga lagda ni Revilla sa mga letter of endorsement at request letter para sa pagpapalabas ng pork barrel fund niya. Tanging mga liquidation form daw ang pineke ni Loy. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.